If you will remember guys, nung mga nakaraang buwan, linggo, mga araw, naging laman at pumutok ang eksena, mga expose, revelation ng former hitman, di umano ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Arturo Las Cañas. And sabi sa revelation ni Arturo Las Cañas, kasi nakakagulat naman talaga na yung taong galit sa droga is Lord of all the drug lords of the Southern Philippines. Kasi yun ho yung claim ni Arturo Las Cañas, hanggang umabot na nga dito sa part 3 conversation na ito din pala yung kanyang anak na si Paulo Duterte was the mastermind of the shabu smuggling doon sa Port of Davao. So alam ko naman na lahat tayo ay na-shock. Walang taong hindi masya-shock kasi yung taong tinuturing nyo na taga-save ng ating bayan, yung tinuturing yung nagmamahal sa ating bayan, ay meron din palang kababalaghan na ginagawa. So ngayon, habang nag-research ako ng mga interview, biglang dumaan itong interview ng Philippine Daily or Philippine Star, I don't know, nakalimutan ko na, pero na-save ko naman, kay Edgar Matubato. Kilala nyo ba guys si Edgar Matubato? This interview was 7 years ago. And talagang nakakasya kasi kung kay Arturo Las Cañas, inuutusan niya lang na itong si Arturo Las Cañas na sige, ipatumba mo yan, sige, ilibing mo na yan, sige, ganito, ganyan, puro lang utos. Dito naman sa interview ni Edgar Matubato, since from 1998 to 2000, noong siya ay a congressman, ay nakita niya itong si former president na tumegi mismo ng tao. So, ang unang scene na nakita ni Edgar Matubato na tumegi itong si former President Digong is yung NBI agent na si Amisola. Kasi meron daw silang kidnapping, chu-chu-chu na yan, nakalimutan ko na yung tawag. Tapos paharang-harang daw sa kanilang area itong itong NBI agent na to. Then to make the long story short, tinegi ni Digong. So, nakakashock. Kasi kung dati utos lang, pinag-uutos lang, 'di ba? Nanunood lang siya. Tapos ngayon malalaman ko na tumitegi din pala siya. Mas malala na 'yon. So ngayon panoodin natin tong interview ni Edgar Matubato. Grabe guys, na-shock ako. So, very pleasant lang naman yung binibitawan na word ni Edgar Matubato. Pero with a heart, hindi ko naman masasabing nagsasabi to ng totoo. Pero hindi ko din naman sinasabing nagsisinungaling to. Kasi imposible naman na ilagay niya yung sarili niya sa kapahamakan. And during that time, nung 7 years ago, ang president dito is si former President Rodrigo Roa Duterte. So, imposible na magsinungaling tong taong to para ipahamak, di ba, ang kanyang sarili. Posible namang magsisinungaling siya tapos ipapahamak niya ang kanyang sarili. Now, panoodin natin tong confess ni confessation, ano ba yung tawag dito? Revelation na lang sa madaling sabi ni Edgar Matubato. So, it only 3 minutes lang, pero yung interview is umabot ng 1 hour. So, panoodin nyo na lang sa Philippine Daily. Basta i-search nyo na lang Edgar Matubato exclusive interview. So, ngayon ko lang kasi ito guys sa panood. Ito, play na natin. Kunento nyo din sa mga hearing, nakita nyo mismo, sabi nyo, si Presidente na humawak ng baril at pumatay ng tao. Ilang beses po ninyong... yung pumiro kong kita sa kanya, yung NBI agent, oo, yung si Amisola, yung meron kaming kidnapping na rinirescue, inooperitan. So nag-shortcut kami dito sa Tulip Drive, Matina. Pagkatapos mayroong nakabalagbag na pick-up doon sa daanan, maliit man lang ang karsada. Pagkatapos bumaba si Pabo, nagmotor, pinagalitan yan yung tao na yan. Tapos parang nagka-struggle sila. Pagtingin ni Pabo nga may baril, nakasibilyan, bumunot ng baril si Pabo. Pagkatapos, mabilis man yung NBI agent kay shooter, hindi man shooter yung official namin, tinamaan sa kamay dalawa at saka pa, hindi siya pinatay, paa lang at saka ang tama niya, 2 kamay, 2 paa. Gumano na si Pabo sa karsada. So nagsusunod yung mga
kasamahan ko mga pulis, rinatrat pero hindi natatamaan. Parang daplis-daplis lang kay magaling man umikot doon sa ilalim ng pick-up. So, hindi na lalapitan kay mabilis man bumaril yung shooter. Doon na sa naubusan ng bala ang kuwan. Nakalapit na kami. Nakalapit na. Tapos tumawag yung opisyal nga tinamaan, pumunta na si Mayor, buhay pa si Amisula, siya ang nagtapos. 2 magasin sa usi ang ginanya. Kaya nga, sobrang pagkamatay na overkill. So, pinatay siya dahil lang nakaharang siya o tingin niyo may kinalaman niya siya dun sa kasong anak? Wala, nag-uusap lang ng babae, ng yung agent. Kasi, naharangan niya ang sasakyan na may operation kami, naharangan niya ang daan, yung pick-up, hindi niya pinarking, hindi niya pinark ng maayos yung sasakyan niya. Yan, hindi naman, siyempre, nagsusunod kami mga service, may naging motor. Ang motor, okay lang. Yung nagsusunod ng mga sasakyan, hindi makakadaan. Anong ginawa dun sa katawan? Basta, yan lang, ang pagkatapos binaril, doon lang. Yun lang po ba yung insidente na nakita niyo si Mayor Duterte noon? Madami na. Kung meron... Yung ikaw mismo nakakita? Kung meron kaming dinadala sa MAA, minsan gabi man yung pumupunta, basta pinaka-importante ang binibaril, hindi namin alam ang pangalan, pumupunta yan. Siya ang bumabaril, nakaupo ang tao, siya ang bumabaril sa ulo. So ikaw mismo, ilang beses mo siya nakita na gano'n ang ginawa? Na may pinatay? Sa akin siguro, sa MAA, para siguro mga 7 bisis. 7 bisis siguro. Tapos meron pang isa yung kay Anisola. Oo, yun. Anong taon to? Mga line na of 98 hanggang 2000. Teka, 98 to 2001, congressman siya noon eh. Hindi siya mayor. Pumupunta man siya sa Davao. Pumupunta siya sa Davao. At saka, hindi daw siya masaya noon. Hindi siya masaya sa Kongreso. Hindi siya masaya. Doon siya sa Davao masaya. So, kahit na hindi siya ang mayor, tuloy ang... Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Okay. Yan ho yung expose ni Edgar Matubato. So, kahit hindi pa pala siya naging, kahit hindi siya mayor na ng Davao noon kasi congressman na siya, still siya pa rin yung nasusunod sa pamamalakad ng Davao at hindi siya masaya bilang congressman. So, dinadala sa Maakwari. Narinig ko na yan sa ni Arturo Las Cañas sa first conversation niya sa Maakwari na doon din daw may nililibing 7 feet yung lalim, 'di ba, ng mga bangkay na pinapatay. Correct me if I'm wrong kasi naano ko lang din yan na I heard that sa interview ni Arturo Las Cañas. And then sa kanya din Maakwari, nabanggit niya din, he already mentioned that place, and there's a people na sitting down apart, tapos doon hinihit ni Digong sa brain, sa ulo. So, talagang literal na patay. So, 7 times niya itong nakita, plus dito kay Amisola, yung paharang-harang sa daanan, yung NBI agent, na nagkakandak sila ng kidnapping services. So, bakit nga ba may kidnapping services? Kasi, na-hire itong si Edgar Matubato. So, yung mga pinapatay lang naman nila dati is yung drug lord, mga nagsashabu, yung mga rapist, yan. Yan ho yung kanilang mga tinitegi. So, grabe, no? Talagang nakakagulat tong mga scenes na to. And dati kinasuhan na din to, nakita ko, kasi habang nag-scroll up din ako dito kay Edgar Matubato, kinasuhan niya pala si former President Rodrigo Roa Duterte. And during that time, the President of the Philippines is si Digong. Immune siya sa mga kaso. So hindi siya nakulong. So anyway, kung sakaling lumabas man tong eksenang ganap na ulit na to, I think there's a chance, there's a possibility na makulong itong si
Rodrigo Roa Duterte sa Korte ng Pilipinas kasi may pag-amin na, 'di ba? Anyway, yun lamang ho guys. Ingat.